Parati na lang pag may dinadala tayong bagong bangkay dito, kumukurap yung ilaw na yan. Ewan ko, hindi mo napapansin. Gusto mo, subukan natin. Subukan natin. Tama na, halika na. Gutom na ako, pre. Tapusin na natin ito. Gusto mo, pustahan tayo. Bilisan mo lang. Sige na, pustahan tayo. Ayoko. Sige na. Sige na. Tapusin na lang natin ito. Gutom na ako. Ito yung bago? 1 week na po. So, 7 days. Gutom na ako. Pakisara ng pinto, ah. Okay ka lang, Jessie? Okay lang po ako, sir. Narinig mo yun? Ay, sorry po. Kahit patay, nag-iingay. Di ba, Mrs. Tabitha? Ay, sorry. Sandwich? Okay lang po ako, sir. Sure? Yes, sir. Acupuncture. Sorry, sir. Pumunta ka sa acupuncturist. Gumaling ang pinch nerve ko sa acupuncture. Okay lang ako. Baka ano lang to, stiff neck po. Stretching. Ganito lang, oh. Ayun, oh. Ganun lang, oh. Okay, here we go. You've been here... 1 week na po, sir. Oo nga. How come parang ang tagal mo na dito? Okay, more lessons for you. Madalas, ang isang bangkay mapupunta dito sa freezer pag suspicious sa pagkamatay or kung dito naman tayo sa ospital or kung kailangan hintayin ng konti ang punerarya or di kaya hindi pa pumipirma ang doktor sa cause of death form. COD. Kailangan sarado ito parate. Always remember that. Yes, sir. Jessie? Sorry, sir. Marami ka talaga maririnig na tunog dito, Jessie. Yes, sir. Isa sa mga unang lessons mo last week. Ang maganda, puro tunog lang. Now call them by their names. Billy, Robert, Mrs. Tabitha, Lazarus, Jairus, ayan. Papakilala ko sa iyo lahat ng mga guests natin. Elizabeth Maron. Morning, Elizabeth. Sorry, Elizabeth. It's an old habit. Sinisigurado ko lang na 100% na patay na talaga sila. Yung toe, sir, bakit hindi na lang ibang parte ng katawan? Kasi mas masakit kung buhay ka pa. Merong isang 24-year-old pronounced dead
15 hours later, nagising, bumangon sa morgue. Sir, totoo ba yun? May isang 78 years old na diskubring buhay pa pala at literally kicking and screaming sa loob ng body bag sa punerarya. Kaya yung needle ko can help save lives. Excuse me, Jessie. Sige ho, sir. Dr. Alex? Sit down. Sir, sorry po. Pumasok ka last night. No time. Kahapon po ng hapon, mga 3 p.m. Okay ba leg mo? Okay naman, sir. Ano lang to, siguro pagod. Oh, wow. Naka-duty ka for almost 20 hours. Okay lang po. Darating naman si Nora today yung replacement ko. Papatawagan ko si Nora. Pero in the meantime, yung OT mo gagawin ko tuwan niya. Yes, sir. Thank you. Ang laki po nun. Busy day, Jessie. Huwag mo akong tutulugan. Yes, sir. Hindi, sir. Hindi ko po kayo tutulugan. So, nakilala mo na pala yung kaibigan ko nakatira dyan.
Hi, Billy. Religious ka ba? Ay, sorry, sir. Bigay po ng fiancé ko. Hey, don't worry. Hindi kita i-judge. Dati po, religious po ako. I was born and raised by the Catholic cross. Anong nagbago? I'm sorry. You don't have to answer that. Bago po lahat nung namatay po yung fiancé ko. Sorry. I'm sorry. Hindi, sir. Okay lang naman ang pag-usapan. You can talk to me. Thank you, sir. Maniniwala ka ba sa afterlife? Life after death? Hindi po, sir. Bakit, sir? Promise, pag ako namatay, siguradong bibisitahin kita para ma-prove ko sa'yo na meron talagang life after death. Naku, sir. Mukhang imposible naman ata yan. Parang hindi naman hong mangyayari yan. Tsaka, wala pa naman hong nakakaalam eh. Alam mo ba, yung mga Muslims, Christians, Jews, lahat sila naniniwala sa end of days, sa end of the world. Well, di ba, sir, pati naman yung mga Buddhists, mga Hindus naniniwala. Blood moon rising while the sun is rising too. Sir, bakit ba kayo naniniwala sa life after death, afterlife? Kasi gustong-gusto ko kung makita ang wife ko ulit. I'm sorry, sir. Oo, huwag ka mag-sorry. In fact, excited nga ako eh. Sa pa ba ako pupunta? Oh, shit. Bali pala itong leeg ni Billy. So, ano nang tingin mo mangyayari dito kay Billy? Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam, sir. Doon, kung nasan man siya. Saan doon? Sa isang lugar. Hindi ko alam, sir. Saan lugar? Sir, saan? Nasaan si Billy? Nasa likod mo. Sir, sorry po talaga. Sorry. Sorry. Huwag ka matakot sa patay. Hindi ka nila didisturbuhin. Ito ang pinaka-safe na lugar. Hindi ka sasaktan ng patay. 3, 2, 1. Sorry. Sir, paano yun naaakit yung katawan dyan? Dati meron akong lifter. Nasira. Ngayon, 50. 50? Binabayaran ko ng 50 yung dalawang mokong na yun para tulungan ako. That it will never come again is what makes life so sweet. Believing what we don't believe does not exhilarate. Emily Dickinson. And to die will be an awfully big adventure. Sino may sabi niyan? Peter Pan. Yan na. Irita, tulungan mo ko.
Basta. Araw Pa rin. Dok. Kayo. Gusto na namin. Jessie, eto sina Detectives Humpty at Dumpty. Pangayon naman Dok. Jesse, detective kasi. Detective Suarez, partner ko. Professional partners. Hello, Jesse. Dito tayo. Hindi ko alam kung bakit kayo dito pumupunta sa akin. Bakit hindi na lang hintayin yung katawan na dalhin dun sa laboratorio ninyo? Kasi, Doc, Naman. mas mahusay ka pa sa mga medical examiner. Gago. Courtside tickets. Galing sa aming departamento, tapos pusong pasasalamat. Salamat, mga ulul. Yung huling binigay niyong tickets, ang layo ko ha. Sa sobrang layo ko, hindi ko na alam kung sino nanalo. Okay na yan, Doc. Maayos na yan. Dapat lang. Gagago talaga. Oh, ito na si Billy. Oh, fractured neck ko. Obviously, hindi suicide to. Unless pa niya ang ginamit niya. May nahanap na ba kayong suspects? Leads pa lang meron, Doc. Suspect wala pa. Bala. Wala. Through and through. Kayo yung mga detectives. Galingan yung paghahanap ng bala sa crime scene. Pulis na rin ba kayo? COD, cause of death, gunshot wound to the head. At dyan nagtatapos ang aking trabaho. Admin. Yes, hi. Si Jessie to. Ako yung bagong morgue assistant. Gusto ko lang sana itanong kung makakapunta pa yung replacement ko today. Hello? Hello? Makakapunta ba dito si Nora today? Hintay ka muna ng konti. Maraming hindi nakapasok today dahil sa bagyo. Baha pa. Gusto mo kunin number niya? Ay, nako, hindi na. Alam ko na yung number ni Nora. Sige, sige. Salamat. Malinis na yan. Hayaan mo na lang si Nora magtuloy ng mamaya. Dapat kanina pa nga siya nandito, sir. Mga 4 hours ago. Pwede ka umuwi if you want to. Hihintayin ko siya. No, sir. Okay lang. Dito na lang po ako. Hello? Hello, Nora. Si Jessie to. Mga ano oras ka kaya makakarating? Hello?
fresh pa. This John Doe, ang tawag ko sa kanya, Mr. Lazarus, kasi mahilig gumalaw. Alam mo na, will rise up from the dead. Joke lang, Mr. Lazarus. Postmortem spasm. Correct. I heard that, smart girl. Magiging proud si Mr. Lazarus sa'yo. Maria lang. Maglagay ka nito para magkakulay ang pangit mong mukha. Gago. Ikaw, ibigay mo lang sa akin yung parte mo. Tsaka sa'yo na yan. Handbag na yan. Bagay dun sa ninakaw mong blouse. Tanga, iniwan lang yun dun. Kaya inuwi ko, niregalo ko sa misis ko. Walang misis, wala kang mga asawa. Mag-lipstick ka na nga. Bigay mo lang sa pangit mong asawa. Saan? May nakatingin sa ulan. Ah, yes. I see him. Hindi yan first time. Mahilig yan tumayo dyan pag umuulan. Libreng shower. Pupunta ang mga polis dito. Kukuha ng maraming photos yon. Tapos magkukolect ng evidence, mga fingernail scrapings, etc. Yes, sir. Ano pong gagawin ko? Mag-take note ka. Ibigay mo sa kanila lahat ng kailangan nila. At wag na wag maglalabas ng mga katawan na walang paalam sa akin. Yes, sir. Kasi gusto ko naka-autograph lahat ng records. Okay, sir. Muscles continue to move in really strange ways. Ayos, di ba? Ballpen. Sorry, teka. Sinasabi ko sa'yo, katsat ko na isang gabi. Zoom mo. O diba, kita mo katawan. Tingnan mo suot. Wala yan. Sus, inggit ka lang. And the trumpet is blown. And all those who are standing in the heavens
and those who are in the earth swoon away. Palagi na lang may threat ng violence na kapag... Save him whom God has willed. Then it is blown a second time, and behold them standing, waiting. Hindi naman siguro yan literal, sir, di ba? You okay? Mamamatay ka, mararapture ka. Yun na. Yun na yung kanya-kanya nating end of days. Babagsak ang mga bituin. Ang araw ay magdidilim. Parang ang gulo-gulo ata. I will cut off man from upon the earth. Tapos ka ng medtech? Yes, sir. License. Jairus, umpisa tayo ulit, ha? Med school? Saving pa po, sir. Hopefully start mga 2 years. Good. Naalala ko med school. Nung first night shift ko, akala ko ginagago ako ng mga residents. Kasi nga, palagi ako nakakarinig ng humihingang patay. Pero yun nga, fresh body na nagpapalabas ng gas. Nakakatakot din makarinig ng humihingang patay for the first time, ha? Pero kapag estudyante ka lang, talagang tatakutin ka ng staff. Yes, sir. Tatandaan ko po yun. Med School 101. Is everything okay, Jessie? Mrs. Tabitha, ano naman ang ginawa niyo? Makakasama kaya sa rapture yung mga na-cremate na? Pagdating ng panahon ng rapture,
ang mga kaluluwa ng mga believers ay marireunite sa perfect at kompletong resurrection bodies nila. Cradle to the grave. Back to cradle. Malinis ka na dyan. Sasabihan na lang po kita kagad. Ingat po kayo. Sige po, bye-bye.
spasm, sir. Iba to. Sorry, Jacob. Sorry, Jacob. Sorry. Sorry, sir. Sorry. Natatakot ka ba kay Jacob? Hindi po, sir. Excuse me, Dr. Alex. Okay lang po ba kayo? Hindi ako usually nagiging emotional sa mga guests ko rito. Bakit? Wala po, sir. I can sense na marami kang tanong. Kung totoong may soul, ano hong mangyayari sa kanya, kay Jacob? Diba ang suicide supposed to be kasalanan yun? So, yung pagkamatay ni Jacob, ano yun? God's will din? Hindi ang Diyos ang tumapos sa buhay niya. Demonyo. Demonyo may gawa nito. Diba yung suicide ginawa dahil sa free will? Free will na binigay ng Diyos sa tao. Hindi ang Diyos ang may gawa nito. Yes, suicide is evil. Pero sir, tinapos ni Jacob yung buhay niya. Ano yun, hinayaan na siya ng Diyos? The devil made him do it. Kinuha ng demonyo yung katawan niya. Jacob wasn't in his right mind during that time. Pero nasa Diyos na yung soul niya. Pinatawad na siya ng Diyos. Kailangan na natin ilabas si Jacob. Yes, sir. It's time, Jacob. Tayo, kailangan natin alagaan ang mga patay. Pati na rin ang mga pamilya nila. Hindi tayo punerarya. Remember that, Jesse? Tulog ng mahimbing, Jacob. See you on the other side. Sir, okay lang po ako. Lahat sila, Jesse. One day, marireunite din tayo sa kanila. Teka, dahan-dahan naman po. Pakiusap. Hi. Hi. Bago ka dito? Opo, 1 week. Ikaw si Jessie. Ikaw yung bagong work assistant. Kamusta naman dyan sa loob? Nakakatakot kaya dyan. Alam mo, kahit ang dami ko nang nakitang patay, takot pa rin ako tuwing may dadalhin dyan sa end of the world eh. End of the... Yun ang tawag namin dyan sa morgue. End of the world.
Uy, pag gusto mong tumambay dito, punta ka lang. Chikahan tayo. Sige po. Baka gusto mo nang kausap. Nice talking to you. Sige, Miss Beth. Uy, hindi Beth. Bethany. Sige po, Miss Bethany. Oo, Bethany. Sige, bye-bye. Cellphone. Ako gintong singsing. Galing kay Miss. Swerte mo, ha? Ayaw pong nahawakan. Baka talaga. Mukhang mahal yan, Mahal yan. Lagi mo yung sa ito. Dami naman ako, Sige mo, gusto natin. Hindi natin sa'yo. Oh, Jessie. Nandito na ulit sina Humpty at Dumpty. Ito si Mr. Pogi sumama sa field trip namin eh. Sino to? Dok, sabi niya yan eh. Lover boy daw siya sa isang mga guest niyo eh. Elizabeth Maron. Pero di ko nagkasabi nila, tulungan niyo po ako. Hindi ka tinatanong, huwag kang sasagot. Ha? Maling eh, tangin eh. Ano ka? Teka dito, boss. Coffee? Ha? Isa lang. Oo, sir. Pakitayo lang po ang sandalan, sir. Tsaka, sir, panatilihin mong nakasabit iyang sinterong pagkaligtasan. Sir, na! Mais ka. Oh, saan ka? Ano to? Freezer 6. Sa taas o sa baba? Sa baba, wala akong 50. Dali. All good, Jessie? Halika. Yes, sir. Yes, sir. Tingnan natin. Boys, dito naman yan sa loob. Dalihan mo. Doon. Dagan mo pa kaming trabaho, Ha? Doon. Ano? Minsan, yung mga polis nagdadala ng suspects dito para makaharap ang biktima. They believe na yung shock na makita yung ginawa nila sa biktima makakaugot ng confession. May mga suspects sa umpisa ayaw mag-cooperate. Pero madalas, aamin pag dinala dito sa morgue. Jessie. Ballpen. Thank you, Miss Jessie. Bye-bye. Ano? Tingnan mo! Sino? Ano? Sino yan? Putang ina. Mahal na mahal ko siya. Akala ko mahal rin niya ako. Oo, nag-sex kami. Pero na-consent yun. Gusto rin niya mag-sex sa akin. Hindi ko siya, sadyang patay ka. Tangina. Ano sex with consent? Chong, patay yan, oh. Nakipag-sex ka, nakipagkantutan ka sa patay. Gago ka, di ba, Dok? Yes, post-mortem. Tangina. Latin lesson for today. Post-mortem, ha? Halika na. Thank you, Dok. Thank you, Jessie. Salamat, to. Hindi. Jessie. Alis nun na. Nago mo kami. We helped this woman, Jessie. Yes, sir. Dr. Alex? Dr. Alex? Dr. Alex? Dr. Alex! Dr. Alex, tulungan niyo ako!
sa TV shows. Hindi naman natatalsikan ng dugo sa uniform eh. In reality, talagang madugo dito. Kita mo naman. Oo nga po, sir. After 10 minutes, yung ilong mo mag-a-adjust. Mawawala yung amoy. Pati yung diri at yung nasusuka ka. Pero there are times na it takes me 12 hours at 2 paligo bago mawala ang amoy. Oo nga po, sir. Pag sa mga TV tsaka movies, parang chill na chill. Wow. Ang lakas nun ah. Matagal-tagal din tayo hindi nagkakaroon ng ganitong kalakas na bagyo. Okay na ba mama mo? Okay naman po. Medyo nag-worry lang po. Pwede kang umuwi. Ay, sir, hindi na ho. Okay lang ho. Delikado na rin ho sa labas eh. Yeah, hindi safe. Pero pwede kang umalis anytime as soon as okay na. Thank you, sir. Pero sige, dito na lang ho ako. Isang beses. Sir, okay ka lang po. Isang beses. Tumikit sa sapatos ko. Pati na rin sa damit ko at sa balat ko yung amoy dito. Sa sobrang tapang. Sir, okay ka lang, sir? Hinabol ako ng aso sa kalye. Sir, okay. Stronel. Stronel. Dr. Alex! Dr. Alex? Lazarus, hindi ako natatakot sa'yo. Mr. Lazarus, tama na, please.
bagong ready na ipasok. Ikaw na lang bahala. Sige, thank you, thank you. Thank you. Nasa kayo yung dalawang gagong yan. Kung kailan naman kailangan mo. Sorry galing kami sa banyo eh. Naiwan namin yung bangkay sa labas. Gago kayo kung saan kayo nagpupunta. Tingnan nyo nga, oh. Huwag nga kayo mag-iwan ng patay sa labas. Kumurap ba yung ilaw? Ha? Ano? Kung kumarap yung ilaw nung pinasok mo yung katawan. Hindi kumukurap yung ilaw. Miss Bethany. Pwedeng pumasok. Gusto ko lang makita si Gloria. Sige po, pasok mo kayo. Si Gloria. Expected na naman namin hindi na siya magtatagal. Pero iba pa rin pala pagkarap mo na. Sorry po. Hindi, okay lang. Ako rin. Mauna na ako lumabas. Salamat na. You're welcome po. Balik po kayo anytime, ha? Bunson. See you later. Ay, pareho rin. Bye-bye na lang. Bye-bye. Bye. Sige, sasamahan ko na kayo. Huwag na, hindi na. Ay, hindi na, huwag na. Hindi, sige po. Ako nang... Ay, hindi, ako na magsasara. Sige na, diyan ka. Sige, bye-bye.
makita ang anak ko. Pasensya na ho, hindi ko kayo pwede pumasok dito. Please, kahit sandali lang. Hindi ko talaga pwede. Pasensya na ho. Excuse me. Pagkalis ni Dr. Alex, kailangan ko tong ibilin sa'yo. Room 118, no visitors until after 8 hours. Okay? Thank you. Hello? Hello? Hello, Ma? Hello? Hello, admin. Si Jessie to sa morgue. Tanong ko lang sana kung may nag-authorize ba na maglabas ng katawan dito. Wala kasing pinagbilin si Dr. Alex eh. So far, wala pa naman nag-authorize. Kung sakali, sasabihin ko na agad. O, sige ho. Okay. Sige, thank you. Anong ginawa niyo sa patay? Anong patay? May nawawala. Alam ko na yung ninakaw yung singsing tsaka cellphone ng patay, ah. Patay? Bakit naman namin nanakawin yung patay? Hindi naman kami magnanakaw ng patay. O ano yun? Naglakad? At umalis mag-isa? Baka. Diyan na kayo, ha? Huwag kayong papasok dito. Isusumbong ko kayo sa admin pag nalaman ko niloloko niyo ako.
ibang trabaho kundi ang makinig at magsulat ng dictations. Dok, nakita ko pong gumalaw, hindi lang That's normal. You're not a doctor. Huwag kang gumawa ng kahit na anong post-mortem. Huwag ka na lang magsalita. Look at this mess. Ito ba ang anak ko? Ma'am, bakit niyo sinumbang? Ma'am, bawal po. Gusto kong makita! Ma'am, bawal po yan, ma'am. Gusto kong makita ang anak ko! Gusto kong makita ang anak ko! Ma'am, bawal po. Gusto kong makita! Bakit ayaw niyo makita sa akin? Gusto kong makita! Ano ka ba mo na? Gusto kong makita anak ko! Malayo niyo makita! Nagbigyan lang po tayo. Hello, Admin. Lagpas 24 hours na po akong naka-duty. Anong oras po ba darating yung replacement ko? Huwag niyo akong takutin, ha? Ano ba kailangan niyo? Kukunin lang namin to. Hindi lipat yung dalawa. Bilisan niyo. Pakisara ng pintuan, ha? Sarado yung morgue. Nora, pasok ka muna. Uy, pasensya na nalit ako, ah. Hindi, okay lang. Alam ko naman masama yung panahon, eh. Ano yan, nahirapan talaga ako sumakay, kaya naglakad na lang ako papunta dito. Bakit pala tumawag ka muna? Doon ka naman delikado sa labas. Alam mo yung hangin sa labas, medyo nakakatakot kasi ang lakas. May mga yero na nagliliparan. Medyo marami tayong guests, ah. Kukunin ko lang yung bag ko, ha? Sige. Si Dr. Alex nga pala.
sasakyan eh. Alam mo yung hangin sa labas, medyo nakakatakot kasi ang lakas. May mga yero na nagtitiparan. Dr. Alex. Akala ko mawawala na po kayo. Please get well. Sana nga po makauwi na rin ako eh. Nag-aalala na ako kay Mama. Mag-isa lang kasi siya sa bahay. Jessie, what?
siya. Hello, Jessie. Good morning. Bakit naman ay pagnanakawan yung mga patay? Ginagawa talaga nila yan. At least yung mga fresh pa. Gusto ko sanang makita si Jessie. And the trumpet is blown, and all remains swimming. Minsan, tumikit sa sapatos ko, pati na rin sa damit ko, balat pa yung langoy. After the memory spasm, it's 7 days. Muscles Kanina, sumasing-sing sa cellphone sa mga kasahig. Kukwentuhan kita tungkol sa kamatayan. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo pag namatay ka na? Alam ko lahat yan. Kasi trabaho ko to. Kasama ko ang mga patay. Mamamatay ka. Or a rapture. Yun ang ating kanya-kanyang end of days. Yun ang apocalypse. Simple lang.